Mga kapuso, baka hulang naman nakakalimutan ninyo, no? Papaalala natin, sa linggo na ho ang Father's Day. Araw kung kailan, syempre, gugunitain naman natin ang ating mga mahal na ama. Bilang haligi, syempre, ng tahanan, marami po sa kanila ang talagang nagsusumika para, syempre, mabuhay ng desente ang kanilang mga pamilya. Pero, ang ilang ama, medyo lumampas sa kota, no? Hindi lang ho isa ang pamilya dahil may asawa at anak pa sila sa labas, di ba? Kaya naman yan po ang pag-uusapan natin, yung mga responsibilidad ng isang ama sa kanyang asawa at anak sa labas. Pag-uusapan natin para malinaw, Yan po naman ang ating topic ngayon sa ating Puso sa Batas, si Attorney Gabby Concepcion nandito. Good morning! Good morning din sa iyo, Connie. And syempre sa lahat ng mga ama, whether sa loob o sa labas. Okay. Happy Father's Day po sa linggo. O pag-usapan na natin kasi alam na natin kung anong responsibilidad nila doon sa mga tunay na pamilya. Ibig sabihin ko yung legitimate, no, under the law. Pero paano yung responsibilidad nila kapag lumagpas sila sa quota? Meron silang pamilya sa labas, yung sa mga anak. Pero kung minsan hindi naman palaging lampas sa quota, meron naman talagang diba, single parent. Kumbaga, hindi kasal sa iba, nauna. So, unang-una, kung may anak, kailangan niyang suportahan. It's actually like any other father-child relationship, diba? Yung unang-una, hindi importante kung legitimate o illegitimate, kasal o hindi kasal. Basta kailangan masuportahan ng anak o mga anak. Pero syempre, diba, at usually tinatanong to kung hindi nga kasal si mister at yung nanay ng bata, diba? Yung nanay, hindi siya entitled to support kasi nga wala naman silang relasyon kung hindi sila kasal. So masasabi natin na walang responsibilidad yung ama dun sa ina ng bata dahil wala nga silang relasyon. So kung magpa-file ng kaso ang ina, yung bata ang may karapatan to demand support. Okay, so yung bata lang. Yung bata lang. O yung mga anak. Okay. Ano-ano to mga suportang dapat maibigay dun sa mga illegitimate na sinasabi ng mga children na? Pero may term pa ba talaga ngayon na illegitimate o hindi na yan ginagamit? Actually, sa batas natin yan sa ilalim ng family code, there really is a classification between legitimate and illegitimate. Alright. Sa lumang batas naman dati, mas masalimuot kasi merong difference between yung tinatawag nilang spurious, kunwari hindi pwede talaga ikasal yung kasi may asawa yung tatay. Iba yun. Spurious pa ang tawag doon. Yung batang hindi lang kasal ang nanay at tatay, pero pwede ikasal, ano lang siya, natural child. Mas maganda. Okay. Pero tinanggal na yung mga distinctions na yun. Ngayon, whether or not anak ng bunga ng isang marriage. So, legitimate at illegitimate na lang. So pag illegitimate, pag illegitimate, pareho din actually yung mga karapatan to be supported, including kung ano yung covered ng support. So pag sinabi nating support, kasama po dito lahat ng kailangan para mabuhay at mabuhay ng maayos. So, food, clothing, shelter, education, transportation, yan. Yes, ito naman. And medicine, syempre. Syempre, importante kapag daw sumakabilang buhay na yung ama, ano naman yung matatanggap ng mga anak sa labas? Malaki ba yung kaibahan? Meron bang sinasabi na, syempre, pag legitimate, mas malaki? Pag illegitimate, meron... Diyan natin mararamdaman yung nang husto, ang diferensya nung classification ng legitimate at illegitimate. Kasi po ang share po ng isang illegitimate na bata, kalahati lamang ng share ng legitimate na anak. Kalahati. Protektado ang share nung mga legitimate anak. So, pero kasi nga, kung napakarami ng illegitimate child nung tatay, baka kaunti na lang ang matanggap nila. Kasi hindi protektado ang share. So, kung marami sila, maghahati sila ng kung ano na lang yung natira. Kasi kalahati, mapupunta ka agad dun sa legitimate children. So, kung marami yung illegitimate, maghahati-hati sila dun sa natitira. Pero ang tanong, syempre, kung halimbawa hindi nire-recognize ng ama, no, na anak na yun, pwede bang ipilit ng anak na hindi? Well, sabi ng nanay ko, ikaw ang tatay ko. Nako, yan ang may problema, di ba? Buti na lang kung si tatay talagang kinikilala niya at pipirma sa birth certificate. Or talagang tatratuhin niya na parang anak na, sinasabi niya sa lahat, anak ko to. Yun, pwede. Pwede bang pilitin? Pwede. Ang tinatawag niyan is an action to compel recognition. Pero ito, kung ang ebidensya mo ay hindi pirma sa birth certificate or isang notaryadong dokumento na inaamin niya na anak ka niya, kung ang inyong ebidensya, halimbawa DNA, or yung mga possession ng status ng illegitimate child, pwede lamang magdala ng kasong ganito
habang buhay pa si Papa. Pagkapatay na, wala na. Alright. Kasi hindi niya na masasabing, hindi totoo yan, di ba? Alright. Naku, dami natin natutunan. Kaya thank you very much sa mga impormasyong legal sa ating diskusyon, courtesy of Attorney Gabby. Thank you, Attorney. You're very welcome. And of course, tulad nga, Happy Father's Day sa lahat. Happy Father's Day!